fans, hindi ginalang si Westbrook. Mark Cuban, binibenta na ang parte sa Dallas Mavericks. Warriors, may major roster moves laban sa Kings. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, LeBron James Ambassador 13 with Spike, i-click lamang ang link sa comment section o bisitahin ang tfin.com for more high-quality shoes. So, sa gitna ng laro sa Crypto.com Arena, nagkaroon ng mainitang sagutan si Westbrook at isang fan na nakaupo ilang pwesto pataas mula sa court. Biglang huminto si Westbrook at nagsimula ang mainitang usapan. Swerte na lang, may opisyal at ilang players na pumagitna sa kanilang dalawa para pigilan ang sagutan bago pa ito umabot sa mas masama. Pagkatapos ng laro, sinabi ni Westbrook na parang iniisip ng mga fans na pwede silang magsabi ng kung ano-ano ang gusto nila. Kaya minsan, umaabot na sa sobrang kawalan ng respeto. May tinukoy si Westbrook na maaring nagsabi ng masama tungkol sa kanyang pamilya ang fan. Si Paul George, kakampi ni Westbrook sa Clippers, ay nagtanggol din sa kanya pagkatapos ng insidente. Si Westbrook ay tumanggi na ibunyag ang eksaktong sinasabi ng fan, pero sinabi niyang hindi siya nagre-react ng ganon kung sa kahit ano lang. Sumusuporta si George kay Westbrook at nagsalita tungkol sa maiksing agwat sa pagitan ng trash talking at kawalan ng respeto. Sinabi ni George na malamang ayaw ng mga fans na may pumunta sa kanilang trabaho at babuyin sila ng buong oras. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakipagsagutan si Westbrook sa isang fan na sumusobra na sa limitasyon. Noong March ng 2019, ipinagbawal ng Utah Jazz ang isang fan na nakipag-ugnayan sa hindi naaangkop na pagsisilamuha. Pakikisalamuha kay Westbrook na noon ay miyembro ng Oklahoma City Thunder. Sa ibang balita naman mga kaibigan, ibinenta ni Mark Cuban ang karamihan sa kanyang pag-aari sa Mavs. Pero may twist ito. Ang matagal ng may-ari na si Mark Cuban ay nagbenta ng kanyang karamihan sa bahagi sa Mavs kay Dr. Miriam Adelson para sa $3.5 billion pero hindi siya aalis sa larangan. Ang vocal na bilyonaryo na si Mark Cuban ay nagbebenta ng kanyang karamihan sa pag-aari sa Dallas Mavericks kay American at Israeli physician na si Miriam Adelson, na biyuda ni casino magnate Sheldon Adelson. Ayon ito kay Shams Charania ng The Athletic at Stadium. Ang halaga ng transaksyon ay itinakda sa halos $3.5 billion. May kakaibang pangyayari, ngunit magugulat ang marami. Sa kabila ng malaking pagbabago sa pag-aari, mananatiling nasa kontrol ni Cuban ng basketball operations. Bagaman maaring hindi masaya ang ilang mga fan sa malaking pagbabagong ito sa pag-aari, maaring itong maging perpektong deal para sa negosyanteng kilala sa ABC Shark Tank. Kakatanggap lang na aalis siya sa entrepreneurial show pagkatapos ng susunod na taon. Yung mga abala sa mundo ng pananalapi, malamang na napag-usapan na may malaking mangyayari. Ilang oras bago ang malaking balitang ito, lumabas ang balita na si Miriam Adelson ay nagbebenta ng $2 billion na halaga ng stocks sa Las Vegas Sands, ang kumpanyang may-ari ng kanyang pamilya ng casino at resort, upang magkaroon ng pondo para sa pagbili ng isang sports franchise. Ang tunay na pagkakakilanlan ng franchise ay hindi lubos na malinaw noon. Noong 2000, binili ni Mark Cuban ang Mavs para sa $285 million at pinangunahan ang napakalaking pag-unlad nito. Nanalo ang Dallas ng kanilang una at kasalukuyang tanging NBA championship noong 2011 na pinaulanan ang star-studded na Miami Heat sa 6 na laro. Maaring tingnan si Cuban bilang isang polarizing na personalidad sa labas ng lokal na lugar, ngunit hindi kailanman nabaluktot ang kanyang pagiging tagahanga at dedikasyon sa koponan. Malinaw na nagnanais si Adelson na magaan na transition at nagtitiwala kay Cuban na mapanatili ang malakas na produkto ng basketball sa court. Ang Mavs ay may talaang 10-6 at kasalukuyang nasa ika-5 pwesto sa Western Conference standings. Magiging kakaiba tingnan kung paano mag-react si Luka Doncic at ang iba pang mga player sa biglaang pagbabago na ito. Samantala mga kaibigan, sa ibang balita naman,
Warriors nag-anunsyo ng galaw sa roster bago ang laban kontra sa Kings. Ang Golden State Warriors ay nagtawag ng 2 players mula sa G League bago ang laro kontra sa Sacramento Kings nitong Martes ng gabi. Inanunsyo ng Golden State Warriors na sina Guy Santos at Trayce Jackson-Davis ay ibalik mula sa Santa Cruz Warriors. Ang 2 players na ito ay madalas na pabalik-balik mula sa NBA patungong G League ngayong season dahil nais ng Warriors na makakuha ng regular na reps sa antas ng G League habang nandoon din bilang depth pieces sa antas ng NBA. Si Jackson-Davis ay mas nakakatulong sa antas ng NBA kaysa kay Santos, ngunit hindi pa rin siya naglalaro ng mabigat na minuto para sa Warriors, kaya nais ng organisasyon na ituloy ang kanyang pagunlad sa G League. Gayunpaman, maganda ang nagawa ng Warriors sa paghahanap ng pagkakataon na mabalik ang 2 players sa NBA team kapag ito'y may kaukulang dahilan. Ang laro kontra sa Kings malamang ay hindi magbibigay ng maraming pagkakataon para sa mga batang player ng Golden State Warriors, ngunit maaaring magbago ang sitwasyon dahil sa mga injury at foul trouble. Kaya nais ng Golden State na siguraduhin may sapat silang kasanayan tulad ng nauna nang nabanggit. Ito isang bagay na ginagawa ng Warriors mula pa noong magsimula ang G League season at malamang na ituloy pa nila ito sa buong taon. Iniingatan ng Warriors ang kanilang mga batang player kaya't nais nilang ipagpatuloy ang kanilang pag-unlad habang nandoon din sila sa antas ng NBA kapag maaari. Si Monk biglang pumutok ng 3 na may 7 seconds na lang at nakuha yung panalo laban sa Warriors sa score na 124-123 para makuha yung in-season tournament group. Grabe yung comeback ng Kings, mga kaibigan! Ang Kings 4-0 sa group, so kaya pala manalo ng todo-todo. Sa quarterfinals, tambak ang laban. Kakalabanin ng New Orleans next week. At kailangan pang manalo o matalo ng 11 points o less. Pero guess what? Nakuha yung panalo sa back-to-back turnovers ng Warriors. Noong una, Andrew Wiggins nag-tip in. Ang Warriors ay lamang ng 5. Mga 59 seconds na lang. Pero si De'Aaron Fox naka-free throw. Tapos biglang nag-shoot si Monk ng 3 after turnover ni Stephen Curry. Solid na solid. Sobrang unlucky ng Warriors. Sa Draymond Green, nag-turnover sa sunod na possession. Tapos, dun pa nag-set up si Monk para sa go-ahead shot. No timeouts na ang Warriors. At si Curry, nag-miss ng 3 sa buzzer. Kaya nabigay sa Sacramento yung una nilang panalo sa 3 laban kontra Golden State ng season na ito. Si Fox nag-lead ng 29 points, tapos si Monk at Kevin Huerter parehong may 21 points. Solid na performance. Ang ganda ng laban, di ba mga kaibigan? Si Curry at Wiggins parehong naka-score ng 29 para sa Warriors. Pero malas kasi natalo na sila sa 8-10 laro. Balik si Green matapos ang 5 laro na suspension dahil sa pag-choke kay Rudy Gobert. Sobrang ingay ng booing sa kanya pag-intro at kahit anong galaw niya sa bola. Tapos inaksyonan pa siya ng technical foul sa pang-4 na quarter dahil sa malakas na reklamo sa carry violation. Grabe yung technical. Gulat yung crowd. Tapos biglang na-ignite yung Sacramento. 13-3 run. Kaya naging lead na sila after being downed ng 9 points. First time mag-lead since first quarter. Si Moses Moody naman tumulong sa pag-iba ng momentum with back-to-back 3-pointers para sa Golden State Warriors bago sila bumagsak sa huli. Kahit bumalik si Green, parang bitin pa rin ng Warriors kasi may Chris Paul na umalis sa first quarter dahil sa lower left leg soreness. Tapos si Gary Payton II umexit din sa third quarter dahil sa injured right calf. Parang hindi masyadong na-feel yung pagkawala ni Paul nung una kasi astig yung first halves ni na Klay Thompson at Wiggins. Umakyat ang 24 points yung Warriors lead sa second quarter bago nabawasan ng Sacramento sa score na 72-55 nung tinira ni Kevin Huerter yung layup just before mag-buzzer ng first half. Ang intense ng laban, mga kaibigan. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving.